Kaya as per guidance ng ating Chief PNP, palakasin natin ang EDSA para matulungan natin ang motoring public. Bigyan natin ng convenience ang motoring public. Ang ating duty dyan ay for road safety. Hindi ito sa atin. Alam na ang ibig sabihin yan, road safety and security. Under that, may mga dapat tayong gawin. Una dyan ang disiplina. So sa ngayon, kung ating maaalala ang mga complaint sa ating mga kapulisan, lalo yung nasa kalsada, pinag-uutos ko sa inyo na ayaw kong makarinig na meron nangungutong dyan sa kalsada. Ayaw kong makarinig na pa-text-text lang dyan sa kalsada. Gumalaw tayo. Gumalaw tayo lahat dyan sa EDSA. Ayaw kong makarinig na merong mobile na nag-o-orbit sa mga terminal. Kaya inihingkayat ko po ang ating publiko. I-authorize ko po kayong gamitin ang iyong cellphone. Gamitin nyo po ang iyong cellphone umpisa sa pag-plug down sa iyo ng ating enforcer. Kunan nyo na po ng video kung anong gagawin ng ating enforcer. Para po maiwasan natin ang mga reklamo sa pangungutong. Makita po natin kung paano kayo i-entertain o sakluluhan ng ating mga kapulisan. Lalo ito pong Highway Patrol Group. We will bring back the glory of the Highway Patrol. Ibalik natin yung respeto sa ating kapulisan sa kalsada. Yung pong hinahangad na ating chief sa kanyang mga naunang speech, ang gusto niyang makita, yung tao ang lumalapit sa kapulisan. Hindi yung tumatakbo ang tao sa kapulisan. Kaya sa pamamagitan ng ating disiplina, yung mga bad habits natin nung mga nakaraan, tanggalin nyo na po yan bago ma-aksyonan kayo ng masama. Change is coming. Ang ating presidente, mahal na mahal ang kapulisan at ang militar at ang ating other enforcement agency. Kaya ipakita po natin ang buong suporta dahil naipangako lalo ng ating mahal na presidente na dodoblihin ang sahod. Kaya wala na tayong dahilan para mangutong sa kalsada. Yan po ang isang nakakasira sa ating organisasyon. Yung ating disiplina ang ating pairalin para bumalik uli ang tao sa atin. Hindi sila natatakot humingi ng tulong sa atin. Pag ito pong sinasabi ko sa ating mga motorista na kunan ng video, pag na ating napatunayan na talagang nangutong kayo o naging arugante pa kayo sa motorista, pag na-confirm ko yan, huhubaran ko kayo ng uniforme sa harap ng nagko-complain na yan o sa harap ng kalsada kasi hindi kayo karapat-dapat sumuot ng ating uniforme. Igalang natin ang ating uniforme dahil yan ang simbolo ng ating organisasyon. Kaya itong ating itatatag na Task Force EDSA, gawin natin ang ating lahat na makakaya. Naunawaan ko ang ihirap sa EDSA. Sabay-sabay tayo. Sasabayan ko kayo dyan. Magmumotor ako. Mag-inspection ako sa inyo. Sa mga pwesto, sa mga critical na lugar. Kahit hindi natin mabigyan solusyon ang congestion o ang pagdami ng sasakyan, ang importante, mabawasan ang sobrang laki ng problema sa traffic. At mawala yung number one, ulit-ulitin kung sasabihin yung pangungutong. Kasi nawawala tayo ng pag-enforce ng law kung ang nasa laman ng utak nyo ay pera. Hindi lang yan. Hindi lang tungkol sa trapiko. Linisin natin ang EDSA sa mga kriminal, lalo yung mga snatcher. Yung mga namimirwisyo ng ating mga pasahero. Linisin natin yung EDSA ngayon. Bigyan natin ng katahimikan ng mga pasahero. Yung biyabiyahe kang tahimik. Yung feeling
protektado ng kapulisan. Makiusap kayo sa mga bus terminal, lalo yung mga bus terminal, makipag-usap kayo yung mga sector commanders sa mga bus terminal, na yung mga baggage boy nila, yung mga taxi driver na sumasalubong ng mga taong galing probinsya, galing ng probinsya yan, walang alam sa Manila, ang una pa nilang aabutan, lulukuhin pa sila nitong mga baggage boys at itong mga lukulukong mga driver ng taxi. Iyan ang gusto kong alalayan nyo, lalo sa madaling araw na nagdadatingan. Inahu-hold up sila, naluloko, sinisingil ng sobrang laki. Dapat sa kanila ay may mga ID, may mga uniforme din para hindi matakot ang mga motorista, lalo yung mga sumasakay sa bus, pumupunta dito sa Metro Manila. Protektahan natin sila. Mag-coordinate kayo, makiusap kayo sa mga managers ng mga bus terminal, lalong-lalo yung andito sa EDSA. Maasahan ko ba ang iyong suporta? Bakit malungkot kayo? Malungkot pa kayo? Hindi. Alam niyo kasi, sa tagal ko sa patrol, mahal na mahal ko kayo. Kaya gusto ko, ang pagmamahal ko sa iyo, yun din ang pagmamahal ko sa ating unit. Kaya ibalik natin ang integridad, ibalik natin ang glory ng highway patrol, ibalik natin ang respeto pag tayo'y tumayo sa kalsada. Dahil meron tayong kasabihan, kung maaalala niyo pa to, once a highway patrol, yun. Once highway patrol, always a highway patrol. So, iyan ang ating kultura. Huwag nating alisin yan. Kahit retired na kayo, highway patrol pa rin kayo. At nakikita nyo pa yung makakatulong pa kayo sa kalsada. So, iprepresentar ko po kayo sa ating mahal na Chief PNP para sa kanyang guidance sa inyo. Salamat po sa inyo. Thank you, Mr. for those reminders. Once a highway patrol, always a highway patrol. So para matutupad yan, huwag kayong magloko-loko, huwag kayong mangutong para hindi kayo magiging pulis tawi-tawi, pulis hulo, pulis Maguindanao. Diba? Ganun lang. So far, sa nakikita ko naman, I am very satisfied with what Highway Patrol is doing along EDSA. Hindi na talaga natin yan totally ma-solve yung problema ng EDSA unless merong mga infrastructural changes o kaya yung volume of traffic ay talagang babawasan yung sasakyan sa EDSA. Mahirap na talaga. But yung ginagawa natin na enforcement along EDSA ay malaking porsyento na ng problema ng EDSA ay nasusolve dahil dyan. Alam natin yan, di ba? Yung enforcement, pag inuhuli mo yung mga bus na paggiwang-giwang dyan para makipaghabulan doon na una alam mo na, yung mga bus na gaganon-ganon. Malaking bagay yan eh. Diyan nagkukos ng traffic sa mga ibang motorista. Apektado yung movement ng iba dahil sa kawalang hiyaan nila. So pag in-enforce yung gusto, ang batas, hinuhuli nyo yan, malaking bagay yan, nakakatulong na rin yan. So napakaganda yung ginagawa natin. So I am ordering your director na hindi lang ipagpatuloy kundi dagdagan pa. Yung mga regional offices mo, Bok, na walang ginagawa doon sa region, hakutin mo yung mga tao, dalhin dito para damihan ang tao sa EDSA. Mind you, gentlemen, ang trabaho nyo dyan, hindi lang traffic, ha? Hindi lang traffic. Dapat walang krimen mangyayari sa EDSA dahil tad-tad ng highway patrol yan. Dapat walang mangyayari na kidnapping along EDSA
Dapat walang nangyayaring shooting incident dahil nandiyan kayo sa EDSA. Dapat malinis ang EDSA. Ibig sabihin, kampante ang mga tao magbiyahe along EDSA na walang mangyari sa kanila na krimen dahil nandiyan kayo. Diba? Ang bantayan lang ninyo, bakit, ano bang pinakakumon na sakit ng Highway Patrol pag nag-retire? Ano pinakakumon na sakit na ikinamatay ng mga Highway Patrol pag nag-retire? Ha? So far, sa alam ko, diabetes eh. Diabetes. Yung mga Highway Patrol, kadaming namatay na diabetes sa Highway Patrol. Alam nyo bakit? Palagi kayo nakabilad sa araw sa EDSA, mainit, di ba? Pagpahinga ninyo, hanap kagad kayo ng ice cold na Coke. Inom kagad ng Coke, nagpapalamig dahil mainit. Kaya sa kakainom ng Coke, diabetes, patay, pag-retire, diabetic agad. So, iwas kayo sa Coke, mag-tubig lang kayo. Okay? Basta ito nyo, pag kayo'y winawalang hiya dyan sa EDSA, huwag kayong pumayag. Ha? Pulis kayo. You stand your ground. Huwag kayong bababuy-babuy lang dyan. Dapat magrespeto sila. Or the most, dapat matakot sila. Nandyan kayo. Huwag kayo'y binabastos ng kung sino mga mayayaman dyan. Labanan nyo. Huwag kayong matakot na tinatakot-takot kayo. Ha? Magtrabaho lang kayo na magtrabaho. Pag kayo nagka-problema, andyan si Presidente, sagot tayo ng Presidente. Sa trabaho lang. Ha? Huwag lang mag-abuso. Pero pag kayo nang utong, sabi ni Presidente, upakan ko rin kayo. Di ba? Pero pag kayo nagtatrabaho at kayo nagkakaso, sagot ka ni Presidente. Hindi tayo pababayaan. Huwag kayo magpapa-intimidate kahit sino dyan mga siga dyan sa EDSA. Dapat isa lang ang siga ng EDSA. Kayo lang. Kayo lang, Highway Patrol ang siga ng EDSA. Ha? Dapat i-implement niyo kung anong dapat i-implement dyan sa EDSA para madisiplina yung mga tao dyan. Kung kahit sinong mayaman dyan, kahit sinong politiko, huwag kayong mag-buds, huwag kayong mag-give in, huwag kayong umatras. Trabaho lang po ito, walang personalan. Trabaho po ito, sir, ma'am. Di po pwede yung ganun. Kasi pag kayo na nga ang bumigay, kayo na nga ang nagmamagandang loob, pinagbigyan sila, kayo pa ngayon ang gagawa ng istorya. Kayo ang paggagawa ng isyo, nangangutong kayo. Di ba? Pero pag strict tayo, wala mas na masabi. Trabaho lang ito. Okay? Again, I would like to congratulate you. You are doing your good job along EDSA. Maraming salamat.